Muntik na ako mahulog sa kanal. Sabi mga kaaha, don't use your phone while walking, okay? Huwag niyo akong gayahin. Baka mahulog kayo sa kanal. Eh, dumi-dumi pa niyan. Tema, tingnan niyo. Teka. Bakit ang linis ng kanal na to? Hindi lang daw kayo mabibighanig sa mga ipinagmamalaking pasyalan ng mga taga-Sarangani dito sa Mindanao dahil ang bagong atraksyon sa kanilang listahan, isang malinis na kanal? Gusto niyo ng pruweba? Aba, sa sobrang linis nga raw ng kanal na ito, tinawag pa nila itong Enchanted Canal. Paano ba naman kasi? Pinamahayan na raw ito ng mga malalaking isda. Maabot ng 6 na kilo at 3/4. Marami na pong mga turista ang pumupunta dito. Na-amaze po sila sa ganda ng kanal namin. At para masigurong malinis ang kanal, meron pa itong tagapagbantay. Hindi ito kwentong kababalaghan ha, dahil ang isang residenteng nakatira sa tabi nito, bukal sa loob daw niyang inaalagaan ng kanal. Ako ang nangunguna sa pag-aalaga ng Kiamba Enchanted Canal. Ang goal ko, itong enchanted na kanal na ito, mapasaya ang mga tao. Naging family bonding ng araw nila Tatay Boy at ng kanyang anak na siguruhing malinis ang Enchanted Canal. Ang ginagawa po namin para mapanatiling malinis ang kanal tabi ng aming bahay ay ang pagkakandak ng daily cleaning habits. Bukod sa tilapia, meron na rin mga sea bass o apahap, suso, at iba pang aquatic plants na namumuhay dito. Amazing! Ang indikasyon po nito is maganda pa po yung quality ng tubig tsaka yung environment ng kanal. Umaagos man sa biyaya ang kanal na ito, ang mga isda raw dito hindi pa rin pwedeng hulihin at kainin. Hindi pa po na-test yung safety for human consumption ng isda. Base sa structure ng Enchanted Canal, ang kasi dito is galing siya sa mga household wastewater. Hindi man pang lamang tiyan ang mga yamang tubig na nasa kanal, nakatutulong pa rin daw ang mga isda para mapuksa ang mga lamok na maaring maghatid ng sakit na dengue. Kinakain kasi nila ang mga kitikiti o larva ng mga lamok at dahil sa umaapaw nitong pakinabang, inaengganyo na rin ni Tatay Boy ang kanyang mga kapitbahay na panatiling malinis ang kanilang Enchanted Canal. Welcome to Kiamba Enchanted Canal! Minsan nyo rin bang naisip, para saan nga ba ang mga kanal? Well, ginagamit ang kanal o artificial waterways para ma-drain ang wastewater or sewage na galing sa mga bahay, kalye o anumang gusali papunta sa mga irrigation. Sa buong mundo, kilala ang 3 malalaking kanal. Ang Panama Canal, Suez Canal, Grand Canal. Ang ibang kanal nga, tourist destination pa. Gaya na lang sa bansang Japan kung saan ang kanilang kanal, perfect spot sa mga gustong magpa-picture sa mga amazing koi fish. Sa Japan. Pero hindi rin daw patatalo ang mga taga-Kasiguran Aurora. Kung saan ibinida ng isang travel vlogger ang kakaibang kanal sa kanilang bayan. Swimming tayo sa kanal. Ang kanyang video, bumahalang naman sa mahigit 8 million views. Ano bang meron sa kanal na yan? Guys, titignan natin yung kanal. Tingnan naman, napakalinis. Tapos yung amoy. Tingnan natin. Bakit ko ba ininom? Baka magkadayariya ako nito o iba pang sakit. Sa malayo pa lang, napansin ko na yung mga bata. Pero nagtataka ako, bakit nakalubog sila sa semento, di ba? Then, nung malapit na kami sa kanila, na-amaze ako kasi nagsiswimming pala sila dun. Oh ha? Blockbuster yarn? Halos araw-araw po ay hindi nawawalan dito ng naglalaba. Pag hindi ka nauna sa umaga ay wala ka ng pwesto.
Maganda po ditong maligo sa mangga, malamig at malinis na tubig at magandang paliguan. Pero ang inakalang kanal, isa pa lang, patubigan. Ibig sabihin, hindi mula sa mga bahay-bahay ang tubig na dumadaloy rito. Noong November 2022, ang bayan ng Kasiguran sa Aurora ay ginawaran ng the cleanest and greenest municipality na ibinigay ng Provincial Government of Aurora. Sa ngayon, 86% na ng household sa buong bayan ang sumusunod sa tamang pamamahala ng basura at sinisikap pa po namin itong mas tumaas. Ang tubig daw dito mula raw sa isang dam. Nagsisilbi pala itong irrigation sa mga palayan. Pero teka, kamusta na kaya ang vlogger na si Pao na tinikman pa ang tubig mula dito? Okay naman, pero ayoko inumin baka sumakit siya natin eh. Ayun naman pala, hindi naman niya tuluyang ininom ang tubig. Wala naman akong naramdaman na kakaiba o pagsakit ng tiyan pagkatapos ko siyang tikman. Ang paalala ng ating eksperto, malinis man daw ang patubigan na ito sa inyong paningin. Huwag na huwag pa rin daw itong subukang inumin. Ang tamang pangangalaga sa kalikasan, huwag lang sana nating itapon at paanurin lang. Dahil kapag ang kalinisan ay ating napanatili, tiyak aapaw at aagos ang mga biyaya. Masdan ang water tanks na ito sa isang farm sa Zambales. Ang dami, no? Kaya nyo bang hulaan kung anong klaseng farm ito? O sige, bibigyan ko kayo ng clue, ha? Kapag narinig nyo ang salitang seafood, isa ito sa una nyong maiisip. Crabs! Clue number 2. Bininyagan ng nickname na ito ang isang kapuso personality. Wow! Kuya Dro! Kuya Dro! Tulungan mo ako, Kuya Dro! Bukas pala. At hinirang siyang Binibining Pilipinas 2022 first runner-up. Uy! Kilala ko po yan! Si Ate Herlyn Budol na mas kilala ring Hipon Girl! Tama! Ang farm na nakita nyo kanina, isang hipon farm. Tara, bisitahin natin to. Dito sa Palawig, Zambales, matatagpuan ang farm na punong-puno raw ng hipon. May laki itong 30 hectares o kasing laki ng halos 12 football fields. Pinagpalang umaga mga kaaha, ito po si Tito Iggy nyo at wini-welcome ko po kayo dito po sa Palaya Shrimp Farm, dito sa Palawig, Zambales. Dito nyo po matatagpuan ang the cleanest and the freshest shrimp. Meron lang silang isang klase ng hipon, ang Baname shrimp o hipong puti. Pero kahit iisa lang ang uri ng hipon nila, iba-iba naman daw ang sizes nito. From small to super jumbo. And they actually take the time to sort them according to sizes. Masyado kaming particular sa lahi. Itong lahi na ito ay manamis-namis, malambot ang laman, at resilient sa sakit. Kaya ito ang pinili namin na palakihin dito sa Palaya Shrimp Farm. Malaki man o maliit, alam nyo ba na walang backbone ng mga hipon? Meron lang silang hard shell-like covering called exoskeleton na nagpoprotekta sa kanila at nagbibigay din ng body shape nila. Magaling din daw mag-adjust ng mga hipon. Kaya naman makikita sila both in saltwater and freshwater all over the world. Meron ding around 2,000 different kinds of shrimp. Para masigurado na malinis ang tubig na gamit nila, gumagamit sila ng iba't ibang aparato para sa filtration nito. Kaya po kami napadpad dito sa Palawig, Zambales. Kasi dito po pinakamalapit ang West Philippine Sea kung saan matatagpuan ang isa sa pinakamalinis
na tubig dagat dito sa Pilipinas. Kaya malinis po ang ating source at inaakyat po namin yan ng 20 metro mula sa ground at dumadaan pa ho yan sa 3 proseso ng paglilinis bago gamitin ng ating mga hipon sa tinatawag naming grow-out tanks. Meron din silang aerators na nagbibigay ng oxygen sa mga hipon na nasa loob ng water tank. Importante raw ang mga ito dahil kung mawala ng oxygen ang mga hipon, lulutang na lang ang mga ito. Sabi nga nila, kung anong itanim, ay siya ring aanihin natin. Dahil lubos ang pag-aalaga nila sa shrimps nila sa farm, lubos-lubos din ang inaani nila. Literal. Kada buwan daw ay umaani sila ng 10 tonelada, which is equivalent to more than 9,000 kilograms. Wow! Bukod sa nilang hipon farm, meron din silang fruits and vegetables area. Under development din sa ngayon ang staycation area nila na nakaplanong i-launch early next year para sa mga guests na gusto namang mag-relax and unwind. Meron din silang farm-to-table experience na pwedeng subukan ng guests kung saan ang freshly caught shrimps ay pwedeng ipaluto sa kung anong mga recipe ang kinikrave nyo. Alam nyo ba na high in protein ang hipon? Ibig sabihin, nakatutulong ito for building and repairing our muscles. Tulad ng nabanggit kanina, merong around 2,000 types of shrimps at hindi lahat katulad ng nakikita natin sa plato natin. Meron din kaming nakilala na favorite din ang hipon. Pero hindi as food ha. Favorite daw niya ito bilang pet. That's right! Ang mga hipon pwede rin daw alagaan sa bahay. At ito ang ginagawa ng kaaha natin from Quezon City. Hello mga kaaha! Ako po si Mansing Ibu. And mga 1 year na po akong nag-aalaga ng dwarf shrimp. Tulad ng pangalan nila, maliliit lang ang shrimps na ito. Ang iba sa kanila, halos kasing laki lang ng kuko natin. Teka, hirap ba kayong makita sila? Sige, let's zoom in. Wow! Colorful pala ang iba sa kanila. Sa una, yung husband ko talaga yung mahilig sa fish. Ayaw na ayaw ko ng aquariums. Pero one time, nag-try siya magkumuha ng shrimp para maglinis ng aquarium niya. Unang-una yun, red shrimp yung nakita ko and na-love at first sight na ako sa dwarf shrimps from then on. Isa raw sa kanilang hobby ang maglinis ng aquarium. Ang mga nagpo-form kasing mold or lumot sa loob ng mga aquarium, natural source of food nila. Fresh water ang gamit sa mga dwarf shrimp. Hindi katulad ng mga hipon na nakikita natin sa mga plato natin, na mostly ay mula naman sa salt water. Sa ating tap water sa Manila, okay na okay po yung tap water natin, pero make sure na walang chlorine. Meron po tayong pwedeng gamitin ng mga dechlorinator, water conditioner, para mawala yung chlorine. Kapag daw nakaset up na ang aquarium, maghintay muna ng 1 month bago maglagay rito ng dwarf shrimp. Kailangan muna kasing magkaroon ng good bacteria for them to survive. Favorite food o favorite pet man? Kanya-kanyang trip lang yan. Pero hindi may kakaila na kapag usapang seafood, ang mga hipon ay shrimply one of the best.